Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, dahil wala nang kapangyarihan, nagmamarites, nang iintriga na lang itong si Alan. ha? Mga kabunyog, imagine niyo, ang iniintriga niya na ngayon, ang kanyang dating kasamahan na si Chis Escudero. Tinanong kasi si Alan Cayetano kanina, kasi siyempre kahapon, ang balitang-balita, yung pagsipot, sumipot sa session kahapon, sa plenary, si Chis Escudero. Dahil doon, si Chis Escudero, siya yung nagdala na maging 12 yung senador kahapon. Kaya nakuha yung quorum kahapon. Kaya yung pinagyayabang ni Cayetano nung nakaraang mga araw na sila daw ay walang mang-uunse. Solid 13 daw sila. Ayun, na-expose kahapon, hindi totoo yung solid 13. Kaya ngayon, tinatanong si Cayetano, anong masasabi niya kay Chis Escudero? Ngayon, ang comment na lang ni ang nasabi na lang ni Cayetano, I'm praying for him. I love him as a brother. Alam ko ang pinagdadaanan ni Hart. Convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards? I don't think so. I think they should follow the law. Isa na lang po. Anong reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? Yes. Thus nagkaroon po ng majority yung dating minority. I'm And praying you're for now him. the I know his circumstance. Many people close to me Sige. said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. 2 beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwedeng umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. So hindi ko isa-isahin kung sino-sino yung mga yon. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi nyo, ang gusto nyo mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam Defensor Santiago, okay, then help us. Because that's not what is happening now. Di ba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart, I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings, but I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. Talaga. dahil wala nang kapangyarihan itong si Cayetano, nagmamarites na lang. Iniintriga si Chis Escudero. Alam naman natin na syempre totoo naman yung kay Hart at saka kay Chis. Ano na yan, syempre mga public figures yan, pinag-uusapan yan. Kaya lang, syempre si Cayetano, nag-aasta siyang Senate President pa siya, pero dahil sa nangyari kahapon, napahiya siya dun sa ginawa ni Chis Escudero Pero si Chis Escudero naman kasi, pinaliwanag niya naman yung ginawa niya. Sabi ni Chis Escudero, yung gulo sa Senado, yung pagitan ng dalawang grupo, ayaw niyang umano doon. Hindi yun ang issue sa kanya. Ang issue sa kanya ay yung nasisira na ang Senado, hindi na ito nakakapagtrabaho, sirang-sira na ang reputasyon nito. Kumbaga,
gusto niyang, ang loyalty niya nasa Senado, sabi niya. Hindi dapat tingnan yung pagpunta niya sa session kahapon bilang binitray niya o tinatraidor niya yung isang grupo at pumapanig siya sa isang grupo. Hindi yon. Ang sabi ni Chis Escudero, ang pinapahalagahan niya na yung Senado bilang institusyon. Yun naman yung yun naman yung sinasabi rin ng mga nila Bam Aquino, nila Risa Hontiveros, nila Lacson, na nasisira na talaga ang Senado. Kaya lang, ito kasing si Cayetano, wala siyang pakialam kung masira ang Senado. Ang importante yung kanyang pansariling interes. Ngayon, kahapon, yung pagsipot ni Escudero, at least nalagay sa tama ang Senado kahapon. Bago nag-adjourn Senedi, ay nakapagsesyon ang Senado. Nailagay ito kahit papano sa ayos. Ang hindi nilang talaga nailagay sa ayos ay yung pagpili ng Senate President kasi wala pa silang 13. Pero, siyempre, masama ang loob ni Cayetano kahit kaano siya pinapakita niyang relax siya. Pero ang totoo, si Cayetano? Masama ang loob niya. At isa sa masama ang loob niya kay Chis. Pero siyempre, hindi niya naman lalastadahan si Chis. Sa halip, iniintriga niya na lang si Chis. Kaya sabi ni Cayetano, nung tinanong tungkol kay Chis Escudero, naintindihan niya daw ang pinagdadaanan ni Chis. I am praying for him. I love him as a brother. Alam ko ang pinagdadaanan ni Hart. Inintriga pa, Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan talaga ang gagawin niya ni Cayetano. Na yan isa-isa nang gumuguho yung sinasabi niyang solid 13. Yung sinasabi niyang solid 13, gumuguho na yan. Ang akala niya yung 11, hindi na yun madadagdagan. Hindi Ang problema kasi kay Cayetano, may mga senador din naman na sabi ko nga, 'di ba, sa mga vlog ko, sabi ko, mayroon din naman diyan mga senador na hindi naman kasing sama ng mga isip nila Aimee, nila Marcoleta, nila Padilla, at nila Bongo, nila Bato, at saka ni Cayetano. Mayroon naman tayo diyan na nababanggit nga natin si Chis, nababanggit natin yung magkapatid na Villar, baka sana naman maliwanagan. So tama naman tayo. Nung bandang huli, si Chis Escudero, niya rin, nangibabaw din sa kanya na tama na. Kasi ang ginagawa talaga ni Cayetano, sinisira na ang Senado. Ginugulo na ang Senado, ginugulo ang bansa. Kaya kahapon, nag-decide na si Chis. O di ba yung statement na linabas niya, sabi niya, hindi itong pagpunta niya, sabi niya sa session kahapon, hindi yun dahil binitray niya yung isang grupo. Hindi yun. Sabi niya, hindi ito usapin ng awayan ng dalawang paksyon o grupo. Sabi niya, ang importante ngayon ay ma-preserve ang respeto sa Senado bilang institusyon. Yun ang hindi makita ni Cayetano. Kaya kahit ngayon na alam niya nang wala na siyang kapangyarihan, in denial pa rin siya. In denial. Tama si dating Senador Sonny Trillanes. Nasa stage na daw ngayon si Cayetano na in denial pa rin. Pero alam niyang wala nang mangyari sa ginagawa niyang yan. Kaya nga, nung tinanong siya tungkol kay Chis Escudero, ang nagawa na lang ni Cayetano, mang-intriga. Intrigahin si Chis. Pati yung relasyon nito kay Hart, nag-i-insinuate pa. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan si Cayetano. Kanina, galit na galit sa media. Bakit daw hindi binabalita ng media na siya pa rin ang Senate President? Yung nangyari daw kahapon, ang mas binabalita daw yung grupo nila Gatchalian. Dapat daw siya yung ibalita na siya pa rin yung Senate. Anong pakialam niya sa pag-cover ng media sa kanya? At lumitaw dito yung pagkadiktador ni Marcoleta, pagkadiktador ni Cayetano. At habang nagigisilang diktador, nakikita yung pagkadiktador nila, yun, lumilitaw din yung kanilang pagkakalat ng fake news, disinformation, para lang ma-serve yung purpose at agenda nila. Kaya nga, ang ginagawa talaga nila, propaganda Ngayon, dahil isa-isa nang kumakalas sa kanya, isa-isa nang kumakalas,
Yung sinasabi niyang solid 13, gumuguho na. O ngayon, ang ginagawa na ni Cayetano, nang iintriga. Yan si Cayetano. Ha? Si Alan Peter Cayetano ay dahil wala ng kapangyarihan, nang iintriga na lang. Ha? Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.